Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kamusta po kayo? I hope everybody doing well and safe. Kung bago lang po kayo sa aming channel, mangyari po na pakiclick ang like button at huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe dahil malaking tulong po ito sa amin. Narito na po ang bagong kwento at sana po ay magustuhan po ninyo. Lumaki akong komportable ang buhay. Merong magandang trabaho ang aking ama kaya naman naibibigay niya ang mga pangangailangan ng buong pamilya. At ang isa pang dahilan kung bakit niya nagagawa ito ay dahil ako ay nag-iisang anak din. Lahat ng nais kong gawin, bilhin, kainin ay nakukuha ko kaya naman kontento na ako sa ganitong buhay. Dahil hindi ako nakaranas ng hirap, lumaki din akong dumepende. Hindi din ako pinilit ng mga magulang ko na paghirapan ang kumita dahil lagi akong nabuhay sa hingi. Nakakahiyamang aminin pero ako ay naging inutil. Maging sa pag-aaral, alam ko na kahit ako ay bumagsak, makakapag-aral pa din ako ulit. Akala ko, ang buhay ko ay panghabang buhay na magiging madali. Panghabang buhay na hindi ako magkakandakuba na kumita ng pera. Ngunit nagkamali ako at nagsimula ito nung biglaang pumanaw ang aking ama dahil inatake sa puso. At kahit na pumanaw si Papa, meron siyang niiwang bahay para sa amin at pera mula sa insurance. Nung nangyari ito, kakatapos ko lang noon sa kolehiyo. Wala din akong trabaho at tamang-tama din ang binigay sa akin ni Mama na pera at ang tanging naisip ko lamang ay ang magnegosyo. Walang alam sa negosyo, hindi alam kung saan magsisimula, kaya ang tanging pumasok lamang sa isip ko ay ang pag-franchise. Kilala na, madaling i-set up, may training din ang mga empleyado at para bang wala na akong gagawin maliban lamang na i-monitor ito. Sa isip ko, madali lamang ito, hindi pa rin ako mahihirapan. Ngunit akala ko ito ay magiging madali pero hindi din pala. Kahit na nasabing franchise, hindi ito ganoon kalakas na iniisip ko na babalik ka agad ang pera. Dahil sapat lamang ang kinikita nito, pambayad ng upa sa pwesto, mga bills, at sa mga sahod ng empleyado. Hindi naman ito sobrang nalulugi, pero minsan kailangan kong maglabas-labas ng kaunti ng bagong puhunan para mapagpatuloy ito. At dahil nabubuhay at kasya pa sa amin ang salapi para sa aming mag-ina, hindi ako nabahala. Lalo na meron pa kaming salaping na itatabi. Marahil isa itong dahilan kung bakit wala akong motibasyon na higitan ang meron kami. Nakakahiyaman ulit aminin, pero mas umiiral sa akin ang katamaran at ang nakasanayang, okay na yan, bahala na. Hanggang isang araw, habang kasama ko ang aking kaibigan sa bar, may nakilala akong babae. Nagtatrabaho siya doon, hindi ko mapigilan na mapahanga sa kanyang kagandahan. Kaya naman, hindi ko mapigilan ang sarili ko na magpabalik-balik doon. At kalaunan, naging malapit kami sa isa't isa. Base sa kwento niya, siya ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ulila na siya sa ina at ang kanyang ama naman ay may karamdaman. Hindi ko mapigilan na maihalin tulad ko ang sarili ko sa kanya dahil halos ganoon din ang aking sitwasyon. Ang pagkakaiba lang ay ako ay nakakaangat sa kanya. Si Mama ay wala din namang trabaho at umaasa lamang sa kita ng negosyong pinasok ko. At dahil labis na awa ang naramdaman ko sa babaeng nakilala ko sa bar, madali din para sa akin na magbigay ako ng tulong sa kanya. Hindi nagtagal kami ay naging magkarelasyon. Numasandaling iyon ako na ata ang pinakamaswerte na nilalang dahil nabighani ako sa isang magandang binibini. Malambing, maasikaso at mapagmahal na tila ba wala na akong ibang hahanapin pa. Hindi ko rin maitatanggi na magaling din siya sa kama. Kumbaga, nakuha niya ang kiliti ko kaya madali sa akin na ibigay lahat ang kanyang nais o hiling. Ngunit habang ako ay bulag sa nasabing relasyong ito, hindi ko na napapansin na ang paggastos ko sa aking nobya ay kapalit na unti-unti nang nalulugi ang aking negosyo. Sa loob ng mahigit isang taong kaming magkarelasyon, mabilis ding naubos ang aming salapi. Nung wala na akong salapi, siya namang biglang naglaho ang aking nobyo. Sa pagkawala niyang iyon, dito ko din napagtanto na hindi pala iyon ang kanyang tunay na pangalan. Ibang pangalan ang gamit niya.
at ako ay sobrang hangal dahil nagpadala ako sa mabulaklak na dila niya. Sinamantala niya ang kahinaan ko upang madali akong maawa o hindi makatiis sa kanyang konting kibot na kailangan niya ng pera, tulong sa kanyang pamilya o nais na hiling, hindi ko ito tinatanggihan. Isa akong malaking talunan, nagpauto sa isang babaeng mapagpanggap lamang. Hindi lamang iyan, pati ang negosyong nag-iisang iniwan para sa amin ni Mama ay tuluyan ng nalugi at nagsara. Dito ko rin naisip na wala akong alam sa buhay, kaya mas lalo akong nawala ng gana. Ang masaklapan nito, sa kabila ng mga katangahan ko, hindi man lang si Mama nagalit sa akin. Hindi ako sinisi. Napakiramdam ko na ang tingin niya sa akin ay isa akong walang silbi, isang talunan, isang mangmang na nilalang at ito ang hindi ko matanggap para sa sarili ko. Nagsimula na akong magalit sa mundo. Isinisi ko ang lahat na nangyari sa amin sa iba. Ang galit na ito na nagpawala na ng tuluyan ng aking gana sa buhay. Tuluyan na kaming lumubog sa buhay. Walang-wala na kaming pera, kaya kailangan kong magtrabaho. At tila ba ang malas ay patuloy na nananalatay sa aking katawan dahil sa mga kumpanyang inaplayan ko, wala ni isa ang nais na kunin akong empleyado. Kaya naman pinatos ko na ang trabahong pagiging waiter. Wala pang isang buwan ang nakakalipas matapos kong magsimulang magtrabaho dito. May napansin ako na katrabaho ko na nagpapakita ng mayroong interes sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, nawala na ako ng tiwala sa mga babae, kaya naman ang nasa isip ko, fling-fling lang. Hanggang sa naging kami, pero wala pa din akong nararamdaman sa kanya. Sa isip ko, pinagbibigyan ko lamang si Regine. Nakita ko namang siya ay mabait na tao, pero hindi pa din ako kumbinsido. Sa relasyon namin, wala pa sigurong isang buwan. Inaya ko na siyang makipag-live-in dahil din ang aking ina ay nagkasakit na kailangan kong may katulong. Nung nalugi ang negosyo, doon ako nagdesisyong subukin ang pagiging OFW. Lalo na ngayon, may maiiwanan na ako kay Mama. Pwede na akong umalis dahil sa Pilipinas batid kong walang pagbabago. Na kahit waiter ang trabaho sa ibang bansa, mas malaki pa din ang sahod nito kumpara sa Pilipinas. Matagal ko na itong balak at tamang-tama ang pagtawag sa akin ng agency at nakilala si Regine, kaya naman sinunggaban ko na ito kaagad. Ngunit wala pang 2 buwan mula noong ako ay umalis ng bansa, ang aking ina ay namatay sa isang karamdaman na labis kong dinibdib dahil hindi ko nakayanan ang gasto sa kanyang pagpapagamot. Na nawala siya na iniisip ko na bakit ba siya nagkaroon ng isang inutil at talunang anak na mas lalong nagpalala ng galit ko at nagpawalang gana sa mundo. Nung pumanaw ang aking ina, hindi ko kinontak si Regine pero pinayagan ko siyang tumira sa bahay at ang iniisip ko ay magtrabaho lamang ng magtrabaho para maiba ang aking atensyon. At makalipas na ang 2 taon kong kontrata, ang 2 taong lumipas na iyon ang pinakamasaklap na karanasan ng aking buhay. Nalugi sa negosyo, niloko ng babae at ngayon nag-iisa na ng tuluyan. Kasabayan nito, bumalik ako sa bansa at nung pagbalik ko, mayroon ng batang kasama sa bahay si Regine. Kaninong bata iyan? Tanong ko. Sa'yo, ikaw ang ama ng bata, bigla niyang sagot. Nung marinig ko iyon, may kaunting saya akong naramdaman sa sarili ko. May kaunting gana. Naisip ko na palagi akong uuwi ng Pilipinas para makasama ng matagal ang anak ko. At naisip ko na habaan pa ng ilang araw ang aking bakasyon bago ako mangibang bansa muli. Ngunit, nung ako ay nakipag-inuman sa isa kong kapitbahay na kaibigan ko, meron akong narinig na hindi ko inaasahan. Pre, hindi ko maiwasang magtaka. Sambit nito. Magtaka? Saan? Tanong ko. Kasi pre, yung bata, hindi naman sa pag-aano. Parang hindi naman sa'yo yan. Sagot nito. Ha? Anong pinagsasabi mo? Pagtataka kong tanong. Kasi si Regine, nakita lang namin isang araw, may bata ng dalang inuwi. Sambit nito. Ano? Niloloko din ako ni Regine? Naging talunan na naman ako? Nagmukhang tanga? Sa isip-isip ko. Pag uwi ko sa bahay,
Lahat ng amor ko sa bata, nawala. Yung akala ko na lukso ng dugo, nawala. Yung sa tingin ko, kamukha ko, nawala. Hindi ko siya anak. Oo, tama. Hindi ko siya anak. 2 taon akong nawala. Malay ko bang nabuntis siya ng ibang lalaki. Hindi ako makapaniwalang ginawa na naman akong tanga ng isang babae. Akala ko na mabait yun, pero nasa loob pala ang kulo. Kaya naman nung gabing ding iyon, tinanong ko si Regine. Kaninong anak yan? Ako ba ang tatay niyan? Pagalit kong tanong. Sambit ni Regine. Sabi ko na huminto siya. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Alam ko na hindi ko anak yung bata. Alam ko na ang sagot. Hindi ko na kailangan intayin ang sagot niya. Kaya naman umalis ako nung gabing iyon at sa motel nagpalipas ng gabi. Meron pa sana akong ilang linggo bago bumalik sa ibang bansa, pero mas pinili ko nang umalis kaagad. Hindi na ako nagpaalam kay Regine sa bahay. Magmula noon, madalang akong umuwi ng bansa, pero nagpapadala pa din ako ng pera kay Regine at para sa bata. Marahil, isa nga talaga akong tanga o hindi kaya nangingibabaw ang awa. Mga bagay na iniisip ko para konsintihin ang mga kilos ko. At kapag uuwi naman ako ng Pilipinas, ang pagkakakilala ng bata, ako ang ama niya. Pero kada uwi ko, hindi ko pinapakita na interesado ako o may amor ako sa bata. Ganito lumipas ang mga taon hanggang sa hindi ko na namalayan na 15 taon na ang nakaraan. Sa panahong ito, napansin ko na yung bata na papabilang sa maling barkada. Nais kong makialam, pero sa mga taong hindi ako nagpakita ng interes sa buhay ng bata. Kaya naman, hinayaan ko lamang ito. Ngunit isang gabi, habang kami ay kumakain ng hapunan na nagkataon na magkasabay kumain, hindi ko na natiis at napigilan na magsalita. Michelle, mamili ka ng barkada, sambit ko. Tapos, itinoon ang atensyon ko kay Regine. Bakit hindi mo ginagabayan ng maayos yung bata? Napapariwara. Kung sa bagay, kung ano ang inaga noon din ng anak. Sabi ko kay Regine. Bigla akong nagulat dahil ibinagsak ni Michelle ang kutsara sa mesa. Clank! Bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang trato mo kay mama? At kailan ka pa naging ama sa akin? Pasigaw niyang sagot. Ba't ka nagtataas ng boses? Sagot ko. Matagal na ako nagtataka kung bakit ganito ang trato mo sa akin. Nung una dahil akala ko hindi mo ako tunay na anak. Pero dahil gusto kong makasiguro, nagpa-DNA test ako. At dito na ako nagtataka sa trato mo sa akin dahil lumabas na ikaw ang tunay kong ama. Pero ang mas lalo kong hindi maintindihan ay ang masama mong trato kay mama na lumabas. Hindi siya ang tunay kong ina. Maatim ko pa yung trato mo sa akin, pero yung trato mo kay mama na inalagaan ang anak mo kahit hindi niya tunay na anak, pinatunayan mo lang sa akin na tunay nga na isa kang walang kwentang tao, wika niya. Nagulantang ako sa kanyang revelasyon at kitang-kita sa ekspresyon ko na hindi ako naniniwala. At biglang tumayo si Michelle at may kinuha at maya-maya pa, inilagay niya sa harap ko ang DNA test result. Oh, tingnan niyo ng mabuti. At pag-isipan nyo ng mabuti ang lahat ng masamang trato nyo kay mama. Sambit niya at biglang alis. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko napigilang mapaluha. Dahil dito ko napagtanto na isa nga akong tunay at nag-iisang talunan. Ito ang aking pag-uugali at pagkatao. Ngayon ko lang napagtanto na nangyari lahat sa akin ito ay dahil ako din ang gumawa nito sa sarili ko. At sa pagkakataong ito, hindi ibang bagay o tao ang dapat kong isisi sa pagkakamali ko, kundi akin lamang. At dahil masyado kong inatupag ang galit at pagkawalang bahala, hindi ko napansin ang tunay na busilak na puso ni Regine. Na sa dinami-dami ng taon ko siyang iniwan, ay nandyan siya at hindi umalis sa tabi ko. Natuklasan ko ang katotohanan na ang nanay ni Michelle ay galing sa una kong nobya na nakilala ko sa bar na humigop lahat ng aking pera. Dito niya kinontak si Regine at ibinigay niya ang bata sa kanya dahil ayaw niyang akuin ang responsibilidad. Nung gabing kinompronta ko si Regine,
hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Magmula ng araw na iyon, lumuhod at humingi ako ng patawad sa lahat ng kahangalan at kamalian ko kay Regine. Na sa kabila ng lahat, hindi niya ako iniwan. Na sa kabila ng lahat, minahal niya ako at inalagaan niya ang batang kahit alam niyang hindi niya kadugo. At inayos ko din ang relasyon ko kay Michelle na napakaraming taon ang aking sinayang at binaliwala, pero sisikapin kong maging mabuting ama at asawa kay Regine. Nababaguhin ang aking pananaw at pag-uugali para sa aking pamilya. Nagkaroon na ako ng dahilan, direksyon at buhay na makabuluhan na panghabang buhay kong pagsisikapan na mabayaran. Comments of the day. Lobina Galang, Ana Hortilano, Purita Carriedo. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye!